Hello everybody. This time we'll be discussing kung paano i-complete ang step number 6 ng Compliance Monitoring Report online. Ito po ay karugtong syempre ng step number 5 at part pa rin ng chapter 3, Results in Discussion on Impact Monitoring. So nung step 5, doon tumutukoy yung mga monitoring result in text form. Pero dito po sa step number 6, Compliance Monitoring Report, dito naman po yung monitoring result in quantitative form. Kaya maganda po yung content ng report na to at may malaking basis po sa atin ang DNR sa ating compliance sa ating mga conditions, sa ECC conditions. Now, dito sa step number 6, pagpapakita po ng current monitoring results and findings. Doon sa nauna sa step 5, monitoring results nung previous. So ngayon ay ibibigay natin yung monitoring results, the current monitoring results at quantitative po ito. So paano ba natin kukumpletuhin ang step number 6? Buksan at tingnan lang natin muna yung mga items dito. Letter A, we have receiving water body. And letter B, water sampling stations for ambient water sampling. And letter C, meron tayong water quality monitoring for ambient. At dyan na po yung ating mga monitoring result. So kung tayo po ay may condition sa ating ECC na mag-monitor ng ambient, kailangan natin pong punuan ito. Ganon din sa ating mga establishment or project na meron tayong mga discharges and therefore we are required to conduct effluent testing. So letter D, water sampling stations for our effluent, the water quality monitoring for our effluent, at yun nga yung result. And sa step 6 na to, we are providing overall remarks on water quality monitoring. Now, saan ba tayo nag-discharge? Halimbawa ng ating effluent. Saan yung nearest water body? So we can fill up the name of water body here. So for example, Manila Bay. O, halimbawa, yan yung ating nearest water body. At ano ang classification nito? Ito ay class SB. Dapat nyo rin malaman kung anong classification ng water body na malapit sa atin. At ano yung type nito? Well, Manila Bay eh. Okay, so Bay or Gulf. Then letter B, water sampling station. Dito po, ilalagay natin dito kung saan yung particular location. At dito sa kabila, we have the coordinates. Kung required sa atin ang sampling station, ang ambient uh, ambient water sampling, mai-provide natin dito yung specific location. Okay, so kung halimbawa sinabi mong Manila Bay, saan po doon sa Manila Bay? At asan yung coordinates? Tapos dito, description. So, pwede nating along Rojas Boulevard. Now, saan mismo sa along Rojas Boulevard? Sa haba naman ng boulevard na yon. Lalagay natin dito yung coordinates. So, halimbawa, 14.12345.
Yan yung ating latitude, then yung longitude, 121.1, 2, 3, 4, 5. And base po yan doon sa coordinates kung saan located yung ating sampling station. At ano syempre yung objective natin? Ang ating kadalasang ginagawang objective dito pag tungkol sa tubig ay to prevent water pollution. At ano yung environmental aspect natin? Yung ating discharge of wastewater. Ano po ang ah, compliance na pwede nating ilagay dito? Ay di syempre yung ating location map nung ating sampling station. Or kung yung ating um, document na magpapakita kung may requirement tayo ng testing. Testing po nitong ang ambient water. Now, kung wala pong requirement, ulitin natin, pwede nyo po yung lagyan ng not applicable. Okay? Dahil hindi naman hahanapan tayo niyan ng DNR kung wala namang requirement sa atin sa ECC condition. Okay po. At again, save po ninyo dito. Yeah. So mula dyan, lagay natin along Rojas Boulevard, coordinate yung latitude, and then yung longitude. Inimbento ko lang po yan, no? The monitoring objective is to prevent water pollution, and then yung environmental aspect, wastewater discharge. Receiving water body, yan. Kung ano po ang nilagay mo doon. In short, kung ano ang nilagay mo ditong name of water body, pagdating dito sa receiving water body, kailangan nating ma-select yon and then click save. So after that, papakita na natin naman yung pong result ng monitoring kung nagkakandak tayo doon ng ah, monitoring through accredited laboratory. So kung ano po ang nilagay yung name ng water body, ano po, yun din yung makikita nyo rito. At saka yun pong location nung sampling station. At dito po, meron tayong monitoring date. So since ang monitoring period natin ay halimbawa January to June or July to December, pipili kayo nung date within that monitoring period. So kung nagkandak kayo ng February 15 at ano pong parameter ng tinitingnan ninyo. So halimbawa yung BOD at ano yung result base doon sa ating result of laboratory analysis. So halimbawa nakalagay dito um, less than 20 o less than 10. At yung baseline data natin o kung equal po yung result, yan, pili natin equal to 10. At yung baseline data natin, yung pinakaunang sampling natin, pinakaunang result ng ating ambient sampling. So halimbawa ang baseline data natin ay 70 ay 35. Yan. Ano naman yung DNR standard for BOD? At kung ito ay class SB. Makikita niyo po yan doon sa
Dow 2016-08. Yeah. At since tayo ay water quality guidelines, dito tayo ngayon titingin sa table 4. Okay, table 3. And since yung ating pong water classification ay class SB, dapat daw po ito ay not applicable. Okay? So mula po dyan sa atin pong nakikita, ibang parameters ang titingnan natin. Okay, like color, DO, fecal coliform nitrate. Yan po. At dito naman po sa table 9, table 9. Dito naman po nakalagay yung mga general effluent standard. At doon naman po yan sa effluent ang pagbabasehan natin. So balik tayo doon sa water quality monitoring. So kung doon baseline data at ang DNR standard ay not applicable, and then within standard po ay not applicable. Okay? And then EQPL, lagay po natin yung alert, then remarks natin ay not applicable. Or pwede natin sabihin past, pero much better na yung not applicable kasi wala naman tayong standard na pinagbasehan. Okay? So click save, general rule, bawat row magkakaroon ng save. So yun, and then after nyan, kung meron pa tayong ibang parameters na tinitingnan, ganun din, halimbawa Manila Bay at monitoring date, yung February 15, okay? And then yung parameter natin halimbawa ay color. At yung result ng color natin ay equal to 2. Then yung baseline data natin ay 1. Halimbawa lang po yan. At ano ba yung DNR standard? Titingnan ulit natin yung table 3 ng Dow 2016-08. Ano ba nakalagay sa Dow 2016-08 table 3? Pagdating sa color, ano po ang standard for SB? 50. So lalagay natin dito, standard is 50. At kung ang result natin ay 2, therefore yung ating sagot sa within standard, syempre yes. And then dito, ang EQPL natin is we have to alert. Then remarks is pass. Okay? And then click save. Kung ilan pong parameters ang mini-measure natin, kailangan nyo pong anuhin dito. I-indicate dito. Marami pa. Meron pa tayong para sa total suspended solid. Yan. Okay. Now, pagdating naman po sa letter D, we have the water sampling station for our effluent. Saan naman tayo kumukuha ng sample ng ating discharge? So, lagay natin dito yung location. Pwede natin sambitin within the facility, within the project. Ay, palaki natin. Along Rojas Boulevard. Example lang yan. Tapos yung coordinate, 14.1245. And then longitude, 121.1367. Yan, example lang po ito. At ano naman yung monitoring objective natin? Siyempre, to prevent water pollution. And ano yung environmental aspect natin? Yung discharge,
domestic activities that generates wastewater. And then, lagay natin dito yung ating file. Okay, and then yung button na save. So after po niyan na na-indicate na natin yung sampling station, yun na mismong result. So piliin natin dito yung description ng effluent sampling station at yung pong monitoring date. Sa halimbawa, February 15 at saka yung parameter BOD. And then base sa result of laboratory analysis issued by accredited laboratory provider, ano yung result ng BOD? So, halimbawa, lagay natin dito 5. Okay? And then, ano yung baseline data? Yung pinakaunang result of monitoring natin for BOD. Halimbawa, 3. Halimbawa lang. And then, ano ba ang DNR standard? So, check nyo yung Dow 2016-08 Table 9. Halimbawa, 50. Eh, yun naman talaga. I mean, for Class C, ito, Class C. For Class SB, check natin dito. Ano po? Yung standard. Sa Table 9. Medyo nakabaliktad lang ito. BOD, yan, 30. Ang standard natin is 30. So, lagay natin doon, 30. Since ang result natin ay 5, current monitoring result ay 5, within standard, yes. And our EQPL is alert and then yung remarks ay pass. Then, click save. So after that, we will provide overall remarks on water quality monitoring. Na po, ano ang pwede nating remarks? Tandaan nyo yung sabi natin kanina dito, kung hindi required sa atin po ang ambient water sampling, may not applicable kayo dyan ng mga inilalagay. Dito sa overall remarks, pwede nyo pong sambitin din yung the project is not required to conduct ambient water quality monitoring. So kung hindi po required sa ating ACC condition ang pagkandak ng ambient water quality monitoring, eh di not applicable yung mga nilalagay mo doon, i-remarks nyo din dito para pag nabasa ng evaluator, kita niya, no? Yung remarks na hindi naman pala required. At saka, since yung sa ambient ay hindi tayo required, tingnan nyo din yung baka required tayo ng testing kasi nga may discharges. So doon sa example natin, naglagay tayo ng mga information ng mga effluent monitoring result. So pwede nating sambitin dito the but the project is required to conduct effluent testing in coordination with EMB accredited laboratory provider. Yan. Yan. So, pwede niyong sundan yung remarks dito, no? The water quality within the project site
is within the standard set by DNR EMB. O, yun naman yung mga statement nyo base naman dito sa result. Okay? Pwede nyo pong i-specify dito yung parameters. Although naka-stipulate na nga yan doon sa report, pwede nyo pa rin sambitin. The parameters BOD, color, o kung meron pa po kayong ibang parameters na ni-reflect doon, are within the standard set by DNR EMB. O yun, okay na po yan. Then click next, ibig sabihin, save na rin nung buong page. So that is step number 6. At ulitin natin, sa step number 6 has to do with the current monitoring result and findings on the water quality. Water quality nung ambient water or water quality nung effluent o yung ating mga discharges. We provide here the current monitoring result in quantitative form, especially yung pong result mismo kung pasado sa standard set by DNR. At nagbibigay tayo dito ng overall remarks on the water quality monitoring. So yun lamang po ang step number 6. Kung gusto niyo pong matutunan kung paano naman i-complete ang step number 7, please subscribe, please share, and like this video. Thank you very much po.